Renz, alam mo naman na nagre-rebelde ngayon ng batang iyon. Paliwanag ni Maura. Kapag malaman niya ang tungkol sa'yo, ay sigurado mas lalayo ang loob niya sa akin. Bakit ba kailangan po magtiis sa ugali ng babaeng iyon? Hindi na yun bata. Renz, may nahon saway ni Maura sa pagtaas ng boses ng anak. Kung tutuusin, ay mas maswerte pa siya kumpara sa akin na sarili niyong anak dahil inaalagaan mo siya. Puno ng hinanakit na pahayag na Renz. Minsan talaga, gusto kong sisihin ang pamilyang iyon sa pangiiwan mo sa akin. Tumigil ka na, Renz. Alam mo ang totoo at dahilan ko kung bakit kita iniwan sa ama mo. Mahinahon pero mariing saad ni Maura. At naiinis ako sa sarili ko kasi di ako nagiging sapat upang manatili ka at huwag sumama kay Luis. Iyon ang uli kong narinig mula kay Renz bago ko narinig ang papalayo nitong mga yabag. Nanatili ako sa pinagkukublihan habang pinapakaramdaman ang naiwang si Maura. Naulinigan ko ang pagbuntong hininga nito. Ilan sandali munang nanatiling tahimik ang kinaroroonan nito pero alam kong hindi pa ito umaalis. Maya-maya ay narinig ko nagsasalita ulit ito. Mukhang may kausap ito sa cellphone. Nakita mo na ba siya? Tanong nito sa kabilang linya. Kasama ko si Renz ngayon lang at hindi namin namamataan si Rian. Mukhang si Papa yata ang kausap niya sa cellphone at ako ang paksa nila. Huwag mo nang masyadong pag-initan ng anak mo. Maluman ay nakausap ulit nito sa kabilang linya. Tapos na kami mag-usap na Renz. Nagtatampo yata sa akin ng bata ngayon. Dahan-dahan lumalayo sa akin ang boses ni Maura kaya tumayo na ako mula sa sahig. Malawak ang pangunawa ni Renz. Maintindihan din niya ako. Patuloy na pagsasalita ni Maura. Narinig ko ang pagbukas ng pintuan kaya agad ako sumilip mula sa pinagtataguan ko at ang papalabas ng silid na likod ni Maura habang may nakatapat na cellphone sa tenga ang naabutan ko. Nang sumara ang nilabasan nitong pinto ay saka pa ako tuluyan lumabas mula sa pinagtataguan ko. Hindi pa rin ako makapaniwalang may anak si Maura at mukhang alam din ito ni Papa dahil hindi naman inilihim mula dito yung pag-uusap ng mag-ina. Ang daming katanungan sa isip ko. Yung curiosity ko ay mauuwi pa yata sa pagiging marites. Bigla ay sumagi sa isip ko yung expression ng mukha na Renz nung maabutan ko itong hawak yung picture frame namin ng mga kapatid ko. At ang ama ko kung saan ay wala si Maura. Kaya ba may lungkot ako nakikita sa mga mata niya ng mga oras na iyon? Ay dahil wala pa doon sa larawan ng ina niya? O dahil mas pinili kami nito kasi sa kanya? Gusto ko rin kumprontahin si Eros upang itanong kung ano ang nalalaman niya tungkol sa bagay na ito. Imposible namang wala itong alam gayong pamangkin nito si Renz. At si Renz, coincidence lang ba na sabay kaming naparito sa bahay ni Eros? O talagang sinadya niyang pumarito dahil alam niyang saglit din ako maninirahan dito? Ayoko mag-overthink o mag-assume pero sa nahihimigan kong disgusto sa boss nito, nang banggitin ang pangalan ko kanina, ay hindi ko mapigilang magduda. Mas kailangan ko yata mag-ingat pang lalo kay Renz dahil Chuck na mainit ako sa mata nito. Puno pa rin ang katanungan ng isip ko nang lumabas ako ng silid ni Ate Sandra at Eros. Pagkatapos ng mga narinig ko ay wala na akong balak na manatili pa doon. Pagkabalik ko sa aking silid ay naabutan ko na doon si Papa na hinihintay ako. Baliwala sa akin ay pinapakita nitong galit at tumuon ang tingin ko sa kasama nitong si Maura. Nang magtagpo ang tingin namin ng madrasta ko ay masuyo itong umiti sa akin. Kumunot ang noo ko dahil sa kung anong pumitlag sa loob ko. Bumalik sa akin ang alaala ng mga panahong hindi ko pa nababasa ang naiwang diary ng tunay kong ina. Mga araw na hindi ko pa nalalaman na hindi si Maura ang biological kong ina at dati itong kabit ni Papa nung nabubuhay pa ang una nitong asawa na siyang nagluwal sa akin. Yun yung mga panahong hindi ko kino-question ang pag-aalagang ibinigay nito sa akin. Yun ang mga panahong malapit pa ako kay Papa at may katahimikan sa puso ko. Pero bigla lang nabigyan ko ng ibang kulay at kahulugan ng pag-aalala at pakikitungo sa akin ni Maura nang matuklasan ko ang totoo. Nawala ang babaeng itinuring kong ina at pumalit sa paningin ko ang babaeng laman ng diary na nabasa ko. Ang dahilan ng paghihirap ng tunay kong ina at tinatawag ko itong mama. Lumayo ang loob ko kay Maura hanggang sa halos ayaw ko na itong tawaging mama. At heto nga kami ngayon.
Wala itong kamalay-malay sa dahilan ng pabigla-biglang pagbabago ng pakikitungo ko sa kanya. Iniisip niya pa rin impluwensya ng mga kaibigan ko itong pagbabagong meron ako. Pinaninindigan niya pa rin ang pagiging ina sa akin tapos ngayon ay malaman-laman kong may totoo itong anak na hindi nito naaalagaan. Anong klaseng ina ang ganoon? Mas pinili nitong alagaan ng anak na ibang tao kaysa sa sariling anak. Magpaliwanag ka, Rian, kung bakit hindi ka pumasok sa unang araw ng klase mo. Dumadagundong ang boses na sansala ni Papa sa paninitig ko kay Maura. Agad na bumaling ang tingin ko kay Papa. Sandaling naglakbay ang tingin ko sa mukha nito. Ngayon ko lang ulit siya napagmasdan ng ganito dahil pagkatapos ng natuklasan kong kasalanan niya sa tunay kong ina ay hindi ko na siya matingnan ng diretso dahil para akong sinasakal ng nararamdaman kong galit. Rian, I'm waiting. Motoridad niyang untag sa pananahimik ko. 19 ako nung aksidente ko matuklasan ng diary ng ina ko at sa loob ng halos 5 taon ay namamahay sa puso ko ang galit na nararamdaman. Gusto ko siyang sumbatan, silang dalawa ni Maura. Maging sa mga kapatid ko ay nakaramdam ako ng galit, iyong pakaramdam na pinagkakaisahan ka ng lahat at inililihim sa'yo ang isang malaking parte ng pagkatao mo. Rian! Pasigaw na tawag ulit ni Papa sa pangalan ko nang hindi pa rin ako umiimik. Luis! Agad na dalo rito ni Maura at hinawakan si Papa sa braso upang pakalmahin. Uminahon ka. Pakinggan muna natin ang paliwanag na Rian. Mapakla ko na papalatak habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa. May sinseridad ba sa isang relasyon na sa pagkakamali nagsimula? Sumusobra na yung anak mo, Maura. Pinapahiya niya tayo kay Eros. Gusto kong magprotesta sa gusto niyang palabasing anak ako ni Maura. Joker din pala itong ama ko. Ipinapaangkin niya ako na anak sa dati niyang kabit. Walang magandang maidudulot kung pangungunahan ka ng galit mo. Patuloy na pagpapakalma ni Maura sa ama ko para akong nanonood ng pelikula habang pinagmamasdan sila. Balak niya yatang sirain ng tuluyan ang buhay niya. Galit na pahayag ni Papa. Wala na talagang matunong gagawin ng isang iyan. Umabsent lang sa unang araw ng klase, masasira na agad ang buhay? Sarkastiko kong tanong. Hindi ba pwedeng in-extend ko lang na isang araw yung bakasyon ko? Mali. Gagawin ko na palang 1 week para sulit. Lalong namula sa galit si Papa at dinuro pa ako. Diyan ka magaling. Sa baluktot mong mga paliwanag. Galit niyang bulyaw sa akin. Nakasanayan ko ba kaya kumukupas ng epekto sa akin? Kailan ka matitino para ayusin yung buhay mo, ha? Hindi kumukurap na nakipagtagisan ako ng tingin sa kanya. Wala po ko nakikitang mali sa buhay ko. Matigas kong sagot. Baka po kayo, yung may nagawang mali sa buhay niyo at yun ang nasasalamin ninyo tuwing tumitingin kayo sa akin. Baka hulugan kong dugtong. Pasimple kong sinulyapan si Maura at tinaasan ito ng kilay nang makitang nakatingin itong pabalik sa akin. Huwag niya akong artehan dahil may alas akong hawak laban sa kanya. Hindi ko na nagugustuhan yung mga lumalabas sa bibig mo. May pagbabantang tugon ni Papa. Rian, huwag ka nang sumugot pa. May pag-aalalang singit ni Maura pero hindi ko ito pinansin at pinanatili ang tingin kay Papa. Anong gagawin mo? Sasaktan mo ko katulad ng ginawa mo kay Tricia? Nangahaman kong tanong. Hindi ko na napigilan ang kinikim-kim kong mga emosyon at nangunguna doon ang galit na parang sumasakal sa akin kung hindi ko mailabas. Nalaki ang mga mata ni Papa at malakas na napasinghap si Maura at alam kong dahil iyon sa pangalang nabanggit ko, ang pangalan ng tunay kong ina. Kilala mo sa Tricia? Mahinang bulalas ni Maura. Namutla bigla ang mukha nito na parang nakakita ng multo. Ang lakas ng loob niyang alagaan ng anak ng babaeng binigyan niya ng sama na loob. Tapos ngayon ay umakto siyang gulat na gulat dahil sa sumbat ko. Paanong hindi? Nanay ko yun eh. Pinilit kong patatagin ang boses sa kabila ng pag-iinit ng sulok ng mga mata ko. Unang pagkakataon na isinaboses ko ang pagtawag ng nanay sa sarili kong ina at parang may dumudukot sa puso ko dahil hindi na nito maririnig iyon. Biglang tumalim ang tingin ko nang bumalik sa akin ang mga pinagdadaanan ng ina ko dahil sa kagagawa ng 2 taong kaharap. Lahat ng mga hinanakit nito ay nakapaloob sa diary na iyon na parang punyal na tumatarak sa puso ko. Kailan mo pa nalaman? Walang emosyon tanong ni Papa. Noong may nagpuntang babae sa bahay natin, almost
5 years ago. Malamig kong tugon. Yung babaeng pinakaladkad mo sa mga gwardya palabas ng asyenda. Tandang-tanda ko ang araw na iyon. Nagpakilala iyong tiyahin ko pero noon ko lang ito nakita. Ito ang nagsabi sa aking hanapin ko ang diary ng ina ko upang malaman ko ang totoo kong pagkatao. Hindi kami matagal na nagkausap dahil dumating si Papa at nagkasagutan sila na nauwi sa pagpapatawag ni Papa ng mga gwardya. Iyon ang huling pagkakita ko sa babaeng iyon at ng gabing iyon ay may natagpuan akong diary sa library. Sa iyong napakalaking coincidence sa nabanggit na diary ng babae pero hindi na iyon mahalaga dahil ang laman ng diary ang importante. Akala ko noon ay diary ni Maura ang tinutukoy nito pero diary pala na Tricia at noon ko natuklasang ito ang tunay kong ina. Tricia Salazar, ang unang asawa ni Luis Salazar at ang ina namin ng mga kapatid ko. Pawang paghihinagpis at kalungkutan na nakapaloob sa diary na matapos kong mabasa ay para kong naparalisa sa sakit, galit at pangungulila. Hindi ako basta-basta naniniwala doon at tumanap ako ng paraan upang mapabulaan ang lahat ng mga nabasa ko pero pinatunayan ng DNA test na hindi ko talaga nanay si Maura. Nag-imbestiga ako at lalo pang luminaw na may katotohanan ang mga nakasaad sa diary ni Tricia. Bakit hindi mo agad sinabi? Tanong ni Papa. Hinintay kong kayo magtapat. Matigas kong sagot. Hinintay ko na aamin ka sa akin tungkol sa tunay kong ina. I couldn't see any reason kung bakit kailangan kong gawin iyon. Walang pagsisising wika ni Papa. Ang importante ay may tumatayo kang ina nagmamahal at nag-aalaga sa'yo. Paano mo nagawa sa akin yun? Sumbat ko sa kanya. Ipinapaalaga mo ko sa dati mong kabit. Malakas ako napasinghap na lumapat sa pisngi ko ang palad ni Papa. Una kong naramdaman ang pagkapira-piraso ng puso ko bago yung sakit ng sampal niya. My God, Luis! What have you done? Sindak na hiyaw ni Maura. Nakita ko natigilan din si Papa at mukhang nagulat din sa nagawa. Akmang dadaluhan ako ni Maura pero kusang humakbang paatras ang mga paa ko. Nagtagas sa mga bagang ko at tumalim ang tingin kay Papa. Unang beses niya akong napagbuhatan ng kamay at yun ay dahil tinawag kong kabit ang asawa niya. Lumipat sandali sa nag-aalalang mukha ni Maura ang tingin ko bago bumalik sa mukha ni Papa. Sa pagkakataong ito ay mukhang nakabawi na ito sa pagkabigla at ngayon ay kakikitaan na ito ng pag-aalala at pagsisisi. Pero huli na ang lahat. Hindi na niya mababawi pa ang sakit na tumatak sa isip at puso ko. You'll be sorry for this. Mahina pero mariin kong anas. Rian! Hindi ko na hinintay pang matapos ang pagsasalita ni Papa at patakbo na akong lumabas ng silid. Walang direksyon akong bumaba at tinungo ang front door ng bahay. Hindi ko pinagtutuunan ng pansin ng mga nadadaan ng katulong na napapatingin sa akin. Wala akong pakialam kung nakikita ng mga ito mukha kong hilam sa luha. Maging ang sarili kong paningin ay nanlalabo dahil patuloy na lumuluha ang aking mga mata. Nakalabas na ako ng bahay nang mapagtantong hindi ko alam kung saan ako pupunta. Langya, ang hirap pala mag-walk out kayong hindi mo gamay ang kinaroroonan mong lugar at wala pa akong dalang pera. Rian? What's wrong? Napalingon ako sa taong biglang sumulpot. Halata sa mukha nito ang pagod pero hindi rin maikakaila ang pag-aalala. Puno ng sinseridad ang ipinapakita nitong emosyon na siyang kailangan ko ngayon. Kusang humakbang ang mga paa ko palapit sa kanya at kusa niya ibinuka ang mga braso upang yakapin ako. Ate Sandra! Humiikbi kong usal sa pangalan niya. Hindi ko inaakala na sa dami ng taong makakakita sa akin, sa pinaka-vulnerable kong disposisyon ay ang tao pang trinidor ko. Shh! Don't cry. Ate Sandra's here. Pangaalon niya sa akin na lalo kong ikinahaguluhol ng iyak. Hiniyaan lang ako ni Ate Sandra na umiyak ng umiyak sa bisig niya habang masuyong humahaplo sa buhok ko ang isa niyang kamay. Hindi na ulit siya nag-usisa pa at inaalo lang ako sa pamamagitan ng haplos at yakap niya. Ilan sandali pa at ako na ang unang kumala sa yakap niya. Bago pa ako tuluyang makalayo ay sinapunan niya ang mukha ko at tinuyo ang basa kong mukha gamit ang sarili niyang mga palad. Hinayaan ko lang siyang gawin iyon dahil wala din naman akong lakas na tumanggi.
Gulong-gulong emosyon ko at parang hindi ako makahinga sa sobrang bigat ng pakaramdam ko. Walang imik sa Ate Sandra. Habang nakatiim ang anyong pinasadahan ako ng tingin. Hindi ko alam kung anong hinahanap niya nang suriin niya ako mula ulo hanggang paa. Hindi ko rin alam kung nakita ba niya o hindi. Basta matapos ang ginawa niyang iyon ay parang nabunutan siya ng tinik na napabugan ng hangin. You'll be okay. Pagpapalakas niya sa loob ko at binigyan pa ako ng tipid ng ngiti. Napasunod ako sa kanya nang igiya niya ako pasakay sa isa sa mga sasakyang nasa garahe nila. Siya mismo ang nagmaneho nito palabas ng bahay. Patuloy lang akong tahimik na lumuluha habang nakatanaw sa dinadaanan namin. Lagpas-lagpasan ang tingin sa mga tanawin. Nararamdamang sakit sa puso ko ang buo kong atensyon. Buong akala ko ay matapang ako at palaban pero may ganitong pagkakataon pala na kung kailan ay aping-api ang pakaramdam ko. Wala sa sarili ako napahawak sa bahagi ng pisngi kung tinamaan ng sampal ni Papa. Kanina pa nawala yung sakit doon pero yung sakit sa puso ko ay lalong kumakalat papunta sa ibang bahagi ng katawan ko. Ayokong umiyak pero kusang nagsibagsakan ng mga luha ko na lalo kong ikinainis. Hindi lang sa nangyari kundi maging sa sarili ko. Hindi bagay sa akin na ganitong paiyak-iyak na parang naghahanap ng simpatsya. Mas bagay sa akin ay iyong ako ang nagpapaiyak. Kung isang nobela itong buhay ko ay ako yung kontrabida. Hindi ako mabait at masama ang plano ko sa pagsasama ng ibang tao. Walang kasimpa-simpatya sa ugaling meron ako. Wala sa sarili ako napalingon sa nagmamaneho sa Ate Sandra. Nasa daan ang buong atensyon niya kaya hindi niya napapansin ang paninitig ko. Pinahid ko ang mga luha at ikinuyom ang mga kamao upang tuluyang makontrol ang emosyon ko. Kumpara sa kanya ay sobrang layo ng ugali ko. Wala siyang kaalam-alam sa pagtataksil namin ng asawa niya sa kanya at heto siya. Siya ang nasa tabi ko kung kailan pakiramdam ko ay wala akong kakampi. Hindi ko nagustuhan ang pag-usbong ng kakaibang damdamin sa loob ko. Habang nakatingin ako sa maamon niyang muka kaya nag-iwas ako ng tingin. Ayoko makaramdam ng pagsisisi sa nagawa ko. Ginusto ko iyon kaya paninindigan ko. Alam kong mali pero hindi ko iyon nararamdaman tuwing kasama ko sa Eros. Huli na para makonsensya ako. Nasimulan ko na at nagustuhan ko kaya susulitin ko. Ang kailangan ko lang gawin ay gawing bato ang puso ko. Kung sakaling matapos man ang kung anong meron kami na Eros ay sisiguraduhin kong sulit na sulit ito sa nakatakdang kabayaran nito. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang una kong layunin kung bakit ako lumubog sa ipinagbabawal na relasyon. Nabalik ako sa kasalukuyan nang matuon ang tingin ko sa dalampasigang nasa di kalayuan. Saka ko lang napansin bumabagal na ang takbo ng sinasakyan namin. Ilang sandali pa at tuluyan na kaming huminto. Ilan di pa mula sa natatanaw kong dalampasigan. Walang nagsasalita sa amin habang nakatanaw lang sa dalampasigan. Gusto kong matawa sa sitwasyon namin dalawa. Kung saan ay magkasama kami habang wala siyang kamalay-malay na inaahas ko ang asawa niya. At nagawa niya pa akong damayan sa kung anong pinagdadaanan ko ngayon. Pasimple ko ulit siyang tinapunan ng sulyap at nakita ko ang payapa niyang ekspresyon habang diretso pa rin sa karagatan ng tingin. Naramdaman niya siguro na nakatingin ako kaya lumingon siya sa direksyon ko at binigyan ako ng isang masuyong ngiti. Sa kabila ng ngiti niya ay kapansin-pansin ang pagod sa kanyang mga mata. Mukhang kagagaling niya lang sa biyahe at heto at kailangan niya pa akong ipagmaneho dahil sa kadramahan ko. Dito ko tumatambay tuwing kailangan ng pahinga ng isip at puso ko. Nakangiti niyang pagkukwento. Tahimik at masarap yung hangin lalo na sa ganitong mga oras. Nangingislap ang mga mata niya habang nagsasalita. Totoo ang ngiting nakapaskil sa mga labi niya at nakikita ko ang sensibilidad sa kanyang mga mata. At lahat ng mga iyon ay sisirain ko pagdating ng araw. Pinanood ko siya nang binuksan niya ang pintuan ng kotse sa bahagi niya at bumaba. Sinilip niya pa ako at nangiengganyo akong ngitian bago iminawestra na sumunod ako sa kanya. Magulo pa ang damdamin at isipan ko upang makipag-argumento o kumontra kaya kusa akong sumunod sa kanya sa labas. Mabagal siyang naglalakad papunta sa dalampasigan habang tahimik naman ako nakasunod sa kanya. Hindi na ulit siya nagsalita pa. Sa halip ay umaagapay siya sa paglalakad ko kahit na siya yung nasa unahan. Halatang sinadya niyang bagalan ang paglalakad upang masabayan ako.
Habang umahampas sa mukha ko ang malamig na hangin at nalalanghap ko ang natural na amoy ng dalampasigan, ay parang nababawasan ang bigat na dinadala ko. Wala sa sarili ako napatingala sa madilim na kalangitan at lihim kong hiniling sa mga bituin na sanay bigyan ng mga ito ng lakas sa Ate Sandra sa oras na mabunyag ang pagtataksil namin ng asawa niya. May mga ilaw na nagsisilbing tanglaw sa dalampasigan kaya hindi nakakatakot na maglakad-lakad kahit ganitong mga oras. Wala akong nakikitang ibang tao maliban sa amin pero panatag ang loob ko lalo na at halatang laging nagpupunta rito ang kasama ko. Ilang minuto din kaming magkasunod na naglalakad-lakad sa pinumbuhangin bago kami pumwesto sa isang open cottage na gawa sa kahoy. Walang namagitang salita sa aming dalawa at ang hampas ng mga alon at paminsan-minsang huni ng mga panggabing hayop ang tanging namayani sa paligid. May kalayuan na kami sa iniwanan naming sakyan pero hindi sumagi sa isip ko ang mag-alala o mangamba na baka may hindi magandang mangyari sa amin sa tahimik na lugar na ito. Dito kami ikinasal ni Eros. Napalingon ako kay Ate Sandra dahil sa sinabi niya. Parte ito ng private property niya na pinanatili naming untouched. Pagpapatuloy pa nito, hindi namin ito tatayuan ng establishment at hindi na rin namin tatanggalin yung mga puno ng niyog. Dadagdagan lang namin ang mga iyan na ibang mga puno. Agad kong inikot ang paningin sa paligid. May kaluwakan din ang buong lugar at yung mga puno ng niyog ang nagsisilbing bakod sa boundary mula sa katabing resort na nasa di kalayuan. That's Eros Private Resort. Tukoy ni Ate Sandra sa tinitingnan kong resort. And over there is his Pearl Culture Facility. Tumuon ang tingin ko sa tinurong building ni Ate Sandra sa kabilang side. Napapagitnaan pala ang lugar na kinaroroonan namin ng mga property ni Eros. Kaya tama lang na wala akong dapat na ipag-alala. Kung may Pearl Culture Facility sa malapit, ay siguradong may mga nagro-rondang gwardya. Mahal mo ba ang asawa mo? Bigla ay naitanong ko kay Ate Sandra. Saglit siyang natigilan at matamang napatitig sa akin. Ang sarap sana bawiin ang binitawan kong tanong. Hindi ko alam kung bakit iyon lumabas sa bibig ko. Mahal ko siya, katulad ng pagmamahal niya sa akin. Tapat na sagot ni ate na may kasama pang matamis na ngiti. Bigla ko nakadama ng awa para sa kanya. Kung totoo nga siyang mahal ni Eros tulad ng inaakala niya, ay hindi ito magpapatukso sa akin. At kung pinapahalagahan ko ang pagiging magpinsan namin, ay hindi ko magagawang pagnasahan at akitin ang asawa niya. Pareho kami ni Eros na hindi pinapahalagahan sa Ate Sandra. Darating ang araw na iiyak sa atin ang dahil sa aming dalawa. Gustuhin ko mang hindi niya maranasan iyon ay huli na ang lahat. Napasubo na ako. Kaya ikaw, kung magmamahal ka, ay piliin mo yung lalaking mahal na mahal ka at hindi gagawa ng bagay na ikasasakit ng loob mo. Mahaba niyang wika. Gusto kong ibalik sa kanya ang sinabi niya. Gusto kong sabihin sa kanya na isang malaking pagkakamali na si Eros ang minahal niya. Hindi pa naman ako nagmamahal. Hanggang panlalandi pa lang ako at patikim-tikim sa asawa niya. Anong opinyon mo tungkol sa pangangaliwa? Muli kong tanong. Hindi ko hinihiwalay ang tingin sa kanya habang hinihintay ang magiging sagot niya. Kumurba ang pang-ibabang labi niya habang nahulog sa malalim na pag-iisip. It's a choice and it's very destructive. Habang nagsasalita siya ay ramdam ko yung pait sa boss niya na parabang minsan na siyang nakaranas ng ganoon. Have you been cheated before? Curious kong tanong. Hindi ko maintindihan ang galit na nararamdaman para sa taong gumawa noon sa kanya kahit na yun din ang ginagawa ko ngayon. Totoo nga yata ang kasabihang galit ang magnanakaw sa kapwa magnanakaw. At sa part ko ay nagagalit ako sa isiping may unang babaeng lumandi kay Eros. Don't get me wrong. Hindi nag-cheat sa Eros. Gusto kong itama ang mali niyang sinabi. Gusto ko siyang mamulat sa katotohanan na hindi katulad sa Eros ng inaakala niya. Noon siguro ay pwedeng hindi ito nagloko pero ngayon ay ako ang buhay na patunay sa pagtataksil ng asawa niya. But I've experienced being cheated by someone close to me. Patuloy na sabi ni Ate Sandra. Malakas na kumabog ang puso ko dahil bigla akong nasapol. Minsan talaga ay kahit hindi natin sinalo, ay natatamaan tayo ng hindi sinasadya. Anong ginawa mo nung mangyari iyon? Lakas loob kong tanong.
Lumamlam ang mga mata niyang tumutok sa akin. Ewan ko kung dala ba ng refleksyon ng mga ilaw sa paligid pero may nakikita kong kislap ng luha sa sulok ng mga mata niya. Agad siya nag-iwas ng tingin kaya hindi ko na nakumpirma. Mas pinili ko magpatawad at intindihin ang mga pangyayari. Mahina niyang wika. I learned to look at the bright side of everything. Nakaramdam ako ng paghanga at inggit sa kanya. Sana katulad niya akong makakayang gawin iyon kasi hindi ko makita ang tinutukoy niyang bright side. Gayong napupuno ng puot ang puso ko. Paano ko si Kuya Eros ang mga luwa? Nanunubo kong tanong. Naaliw siyang tumingin ulit sa akin na para bang may nasabi akong nakakatawa. Are you talking about Eros Aldovino? Natatawa niyang tanong. Eros may be capable of many things but cheating is not one of them. Sigurado niyang dugtong. Paano nga ako magawa niya? Giit ko. Nagawa na siya lokohin ni Eros kaya huwag niya akong paandara na sa paniniwala niyang hindi iyon magagawa ng asawa niya. Imposible talaga mangyari. Nailing niyang tugon. Ang hirap sagutin ang tanong mo kasi ni minsan na hindi sumagi sa isip ko ang bagay na iyan. It's important to be prepared for anything because you never know what might happen next. Formal ko saad. Hindi santo ang asawa mo. Hindi niya ako lolokohin. Seryoso niyang tugon. Hindi iyon magagawa ni Eros sa akin. Nagawa na nito. Huwag na siyang magpakatanga. Balik na ulit ako sa pagkamaldita na magyayana ako kay Ate Sandra na umuwi. Kailangan ko lang palang umiyak saglit para ma-recharge ang sarili. Matapos kong marinig kung gaano kalaki ang tiwala ni Ate Sandra na hindi magloloko si Eros, ay bigla akong na-inspire na gisingin siya sa pagkakatulog niya sa kangkungan. Wala ba siya nung tinatawag na woman's instinct? Karaniwan sa mga asawa ay kinukutuban talaga ng hindi maganda pag nambababae ang mga mister nila. Itong sa Ate Sandra, masyadong isunubsub ang sarili sa pinagkakaabalahang ibang bagay at hindi man lang tiyanek kung kumusta ng asawa niya at baka naghahanap na ito ng kalinga mula sa ibang babae. Sa ilang araw kong pagtara sa bahay nila ay napapansin kong halos wala ng oras sa Ate Sandra para kay Eros. At pabor naman sa akin iyon dahil naman ako ang napagbuntunan ng pananabik ng kanyang asawa. Sa sobrang hayok na Eros sa pakikipagniig ay nakapagtataka kung papaano nitong natagalan ang sitwasyon nila ni Ate Sandra kung saan ay halos hindi na sila magpag-abot sa sobrang abala ng bawat isa. Kaya ang resulta ay naghahanap ng iba sa Eros na malalabasan nito ng init at frustrations. Kung hindi kayang ibigay ni Ate Sandra ang mga pangangailangan ng asawa niya, ay willing naman akong mag-proxy or pwede na rin niyang ipahiram muna sa akin. Masyado na nakakahiya kung hihilingin ko ipaubayan niya na lang sa akin kaya ihiramin ko na lang. Gusto ko kasing paulit-ulit pang tikman. Pinanatili kong blanco ang expression sa mukha ng madatna namin ni Ate Sandra sina Papa at Maura kasama sa Eros na nag-aabang sa sala. Mukhang may hinihintay sila pero ayoko mag-assume. Nakakatrauma iyon. Sa Eros ang unang tumayo at sumalubong sa amin nang mamataan kaming papasok sa main door ni Ate Sandra. Saglit na nagtama ang mga mata namin bago kami naharangan ni Ate Sandra upang unang bumati sa kanya. Nag-iwas ako ng tingin ng humalik sa ate sa pisngi ni Eros at ginantihan naman ng yakap ng huli. You must be tired after your flight. Baso yung sabi ni Eros. I'm okay. Tugon dito ni Ate Sandra. Nang dumako ulit ang tingin ko kay Ate Sandra, ay sakto naman lumingon ito sa direksyon ko. Agad nito akong binigyan ng matamis na ngiti. Magpahinga ka na, Rian. Masuyo nitong utos sa akin. Saan ba kayo galing? Tanong ni Eros. Nagpasama ko kay Rian na magpahangin. Pagtatakip sa akin ni Ate Sandra. Kailangan ko na sariwang hangin matapos ang nakakapagod na flight. Kaya pala nawala bigla si Rian at nag-aalala ang mga magulang niya. Buntong hininga ni Eros. Magpaalam kayo sa susunod, okay? Hindi sapat ang testimonya na makatulong na nakita kayo magkasamang umalis. Sorry na po. Paglalambing ni ate kay Eros at yumakap pa sa bewang ng lalaki. Parang may kumurot sa puso ko habang nakikita silang ganoong kalapit sa isa't isa. Sandra, salamat sa pag-aalaga mo kay Rian. Bigla ay singit ni Maura.
Naligas ako sa kinatatayuan bago malamig na sumulyap sa kanila ni Papa. Sa sulok ng mga mata ko ay nakikita ko ang masuyong pangiti ni Ate Sandra sa madrasta ko. Huwag po kayong mag-alala at hindi ko po pababayaan si Rian. Paninaguro ni Ate Sandra kay Maura. Gusto ko sabihin na hindi na kailangan dahil kaya kong alagaan ang sarili ko pero mas pinili ko na lang na manahimik. Rian, pwede kang bumalik na sa probinsya kung hindi mo talaga magugustuhan dito. Mahinahong singit ni Papa. Just give it a try before you decide to come back home. Hindi ako tumingin sa kanya dahil ayokong maiyak na naman ako tuwing maaalala ang ginawa niyang pananampal sa akin. Matutulog na po ako. Malamig kong pahayag. Excuse me.